Duterte mas pinalakas pa. Ito pa lang si Bibi Sara, si dating Pangulong Duterte at si Robin Padilla may strategy palang ginawa. Alamin natin kung ano yung ginawa nila at yung alyansa. Kompleto pa ba sila? Kaya iniwan na ng iba dahil alam nila palubog na. Ano nga ba ang strategiya ng PDP laban para i-endorso at palakasin ang mga senatorial candidates dyan? Ito yung video. Strategic lahat yung ginawa nila eh. Silang tatlo, no? Rodrigo Duterte, Bibi Sara. Sara Duterte, and Robin Padilla. Bicol, Tunasan. Northern Luzon, kay Robin. Robin. Di ba? Ay, no. Central Luzon. Central Luzon. Oh. Strategic, Inday. Aimee, Solid North. Region 1, Region 2. Okay? Camille. Camille, Metro Manila, and Panay, Region 6. Plus the Nationalista Party of Manny Villar. Exactly. Sa dalawa pa lang yun. Robin Padilla, sinong in-endorse niya? Calabarzon, Bong Revilla, Tol Tolentino. Kundi ba naman ang tatalino, di ba? Tama, no? Oh, Tama. Ang tawag dyan sa warfare is strategic ambiguity. correct. So that you will achieve the greater strategic objective Advantage, of strategic clarity. And the strategic clarity now is to push for the Duterte. Correct. Using strategic ambiguity. So, yan ang hindi naintindihan ng mga kababayan natin. I hope they will understand. Kaya wala. Sabi nga, ano yung ginamit na salita MJ ni Pastor Kibuloy? Simple lang eh. Wag lang ka tayong magmamaliw. Ha? Di lang tabukuan. Basta, huwag sa Bisaya pa, sa istorya sa kanto, permanente lang ang tako doy. Permi lang. Permi lang. Steady lang. Steady lang ba? Bahalag hinay, basta kanunay. Kanunay, palag saging, basta labing-labing, Yan, MJ. correct. Correct, Sir Jay. At ano kaya ang magandang ma-advise din natin sa marami nating kababayan, especially malapit na, 6 na araw na lang, ay, 5 araw na lang, election na. 5 days na lang, Five days. Well, ako muna, no, ang ma-advise ko lang is number 1, talagang iboto natin yung Duterte. Bahala na kayo sa plus 2 dyan. Basta solid tayo sa Duterte. Mamili kayo sa mga Duterte Aligned Party List. Ako ito ko yung mga komunistang party list. Halimbawa, fans sila Elmer ni Lito Lapid. Boto niyo si Lito Lapid, pero siguro siya ang napulo. Di ba? Siguro lang, no? Tapos, yun na nga, no? Dapat we should go out and vote. Kung po pwede na 95% may voter Turnout importante. Kasi pag may dayaan, no? Yung dayaan kasi mismo nandyan sa loob ng makina eh. At hindi yan pwede nilang dayain na talagang klaro. So, pagka malaki yung lamang natin, mahirap talagang dayain electronically. So, correct. That's one. And again, you continue to talk to your family. Yung kampanya natin ngayon ay nasa sa hapagkainan, sa kanto, sa tindahan. Tayo na mismo ang magkakampanya. Uy, ayaw siya kalimti na sa kwarto doy. Uy, sa kwarto po. ka na magduog na ng magtiayon ba? Ilagay na isgutan. Mao yun. Pero ano po yung, dagdag ko lang Manong Jay, no? MJ and Franco, no? Very strategic din yung inendorso ni Inday na 2 babae. Kasi walang babae sa linya nila. And it should be noted that 50%, no, almost 50% of our voter demographics are women. Women voters. And considering the feminist movement, no, baka yung mga nasa gitna fence-sitter ay ma-turn off kasi walang babae, andyan yung babae. Now, yung feminist movement na yun, boboto sa 2 babae, no, I may perceive to be a strong, mature woman. Camille is in the millennial generation. Gen Z, Then, captured mo siya. Now, anong magagawa doon? Bibit-bitin na naman yung Duterte. So maganda talaga. Even if you vote, ako, kunyari, sabihin sa akin ng mga anak ko, dahil may anak akong babae, no? Sabihin na, Dad, but we will go for Pia. Of course. Who will not go for Pia? No? Matangkad, maganda, mistisa, di ba? May mga freckles lang. Pero hindi siya kasing ganda ng kutis ni Cathy Binag, no? Pero or ni pambansang dalaga, pero she's pretty, athletic pa, di ba? Tsaka may mga napatunayan na rin siya as a legislator, no? Pero basta importante yung 10 muna. Yung 10. Then kung taga-tagig ka, or athlete ka, or taga Las Piñas ka, boto mo si Camille. Yes.
Okay yun, walang problema yun. Or dilawan ka, boto mo Oo. sa Philippine, Kahit boto mo pa si Bamakino. ay boto mo. Oo. O gusto mong pagbigyan si Sharon dahil naiiyak na siya. Oo. Dahil bakit daw ayaw nila kay Kiko. Oo, di, Gusto niyong pagbigyan si Shawi. Oo. Iputin niyo si Kiko pero unahin niyo yung 10. Unahin yung 10. Oo, ganun lang. Dapat talaga, unahin muna yung 10. Duterte muna at depende na sa inyo kung sino ang idadagdag nyo. Ito yung listahan, no? Ayan. Dapat may dala kayong listahan para hindi po kayo magkamali o matatagalan. O baka naman, minsan kasi kung sino po yung ayaw natin, nasa isip natin, baka magkakamali pa tayo. Baka sumobra din. Diba? Kasi may 4 po na pwede tayong pagpilian na idagdag na magiging 12. May 4 na inendorso si Tatay Digong at si BP Sara kung sino po yung pagpilian natin na idagdag na 2 para makompleto ang 12. Baka naman 3 yung mapili nyo dyan o mapili nyo yung 4 para hindi magsobra. Kasi pag nagsobra, baka hindi po mabasa. Okay? Baka hindi po maisama. Sayang naman yung boto nyo, di ba? Kaya yung 4, ito po yung listahan po. Ito sa akin to. Nasa akin na po kung sino yung idagdag ko dyan. Secret lang. Pero ito yung 10, sa akin Duterte. At yung party list ko, ayan, number 94 sa likod ng balota po. Isa lang po sa party list. Marami pong inendorso tong mga Duterte na party list. Pero ito pong BH number 94 ay inendorso din po ito ni BP Sara dati. At ngayon po, bago lang, inendorso din po ni Senator Bongo. Sa halalan, straight PDP laban. Plus natin dyan, number 94, BH Bagong Henerasyon Party List. Hanggang dito lang, thank you. Bye-bye.